Nakikita mo ba ang patag na yun? Doon ko ipapagawa ang pinaplano kong eskwelahan. Balang araw, Miss Clay, uunlad din ang bayang ito. Lalo na't kung makakapag-aral ang lahat ng mga kabataan dito dahil sila ang bagong henerasyon na mag-aangat sa San Diego, ang magiging huwaran ng bawat bayan sa buong Las Filipinas. Pinababalik ng kura ang mga bata sa simbahan. Hindi siya pumayag na tumigil sila sa kanilang paglilingkod. Lalo na malaking bilang ng salapi ang nawawala kay Padre Salvi at iisa lamang ang aming hinala kung sinong nagnakaw nito. Ang iyong bunso, si Crispin. Agad bang tinugon ng langit ang iyong mga panalangin? Tila lumulusot sa iyong mga ngiti ang iyong kasiyahan. Ang mahalaga ho, mula ho akong dapat ipaglala sa aking katipan. Ako, ano nangyari sa inyo? Ba't basa kayo? Bigla na lang siyang nahimatay at ngayon inaapoy ng lagnat. Andyan ho ba si Ginoong Ibarra at Binibining Clay? Maaari ko ho ba sila makausap? Hingin po sa mga anak ko. Bumalik ka na lang dahil yung dalagang hinahanap mo may sakit. Ginoon, saan ko ba ilalapit ang mga anak ko? Walang titigil sa paglilingkod dito hanggat hindi nyo nababayaran yung salaping ninakaw ninyo. At kung hindi mangyari yun, baka mapatay kita sa palo, Crispin! Mataas ang lagnat niya, kaya kinakailangan bantayan siya hanggang sa mawala ang kanyang lagnat. Gusto ko na umuwi. Ayoko na dito. Miss Clay, ako ito. Si Ibarra, kailangan mong magpahinga. Nagkita na ho ba ang kura at ang mga anak ko? Sinaktan ho ba sila ng kura kanina? Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ng ganyan ng kura. Umuwi ka na kung ayaw mong isumbong pa kita sa kanya. Ano nangyari? Hinimatay ba ako? Sino nagbihis sa akin? Ikaw? Senyor, titingnan ko lamang ang binibini bago ko umuwi. Hindi na siya ganun kainit, senyor. Mabuti na lamang at nabihisan ko siya at napunasan kaagad. Maraming salamat ulit sa pagpunta, Manang Delor. Walang anuman, senyorito. Gracias de Diyos at bumaba na rin ang lagnat mo. Magpahinga ka lang dyan, Miss Clay. Ukol ba ito sa mga kandila? O ukol sa mga kaluluwa? Lola Pilas kong Tasyo. Sasama ba kayo sa akin, mga bata? Nagandahin yung ina ng hapunang pangkura ukol sa inyo.
May huhu kaming paalisin dito sa Castel Mayor. Hanggang alas 8 pa raw ho kami rito. May iwan na ho muna namin kayo, Lolo Pilo sa Pongtasyo. Oh, saan kayo patungo ngayon? Sa Torre, upang tugtugin ang Agunyas. Punta kayo sa Torre. Naku, mag-iingat kayo, ha? Huwag kayong lalapit sa kampana, lalo na't malapit ng umulan. At baka kumidlat. Tamaan kayo. Opo, mag-iingat ho kami. Tayo na, Crispin. Malulungkot na naman ako. Kapag nagsimulang umulan, kumidlat. Nagpunta pala si Maria Clara dito kanina? Paumanhin, Senyor Ibarra, hindi ko po nabanggit sa inyo kasi po alam kong abala po kayo ni Dolor sa pag-aalaga kay Senyorita Clay. Sayang naman at hindi kami nagkita. Di bale, dadalaw na lang ako sa kanila bukas. Senyor, dumaan din po ang ina ng mga sakristan. Hindi ko na po naitanong ang pakay sapagkat nagmamadali po ako sa paghatid kay Dolor. Ano kaya ang kailangan ni Aling Sisa? Magandang gabi. Senyorita, bigla-bigla po ata yung paglabas niyo. Mukha ba akong white lady sa suot ko? Paumanhin, Miss Clay, ngunit hindi sanay si mga dong makakita ng mga babaeng walang nakapatong na panwelo o alampay sa kanilang mga damit. Nakabra naman ako. Tsaka ang kapal nito. O, tingnan mo, balot na balot ako. Senyor, ito po. Basta't isuot mo na lamang ito, Binibini, lalo na't puro lalaki ang kasama mo dito sa bahay. Oo naman. Sige po, sir. Noted. Mga dong, pasensya na rin po kung naiskandalo kayo sa suot ko. Walang anuman, Senyorita. Senyor, may kukunin lang po ako sa kusina. Sir. Kamusta na ang pakiramdam mo? Mas maayos na po. Ngunit siguro ay hindi ka muna bumangon, lalo na't kung nilalagnat ka pa. Ay, hindi na po. Check niyo pa.